Aksayan, meron lang tayong sasautin na nag-comment sa atin. Basahin mo sa akin, shoutout mo na rin. Shoutout kay Jeremy Santiago. Boss, anong model ba ng TMX125 ang full wave? Pakisagot po. Nag-comment siya sa Liwa full wave regulator rectifier. Mas malakas mag-charge kaysa sa Rossi Liwa full wave. Pwede siya kasaya na. Ito yung ano natin, model natin ay TMX125. Pahay ko na yung susi. Tuwa ko na yan. Ito yung ano natin ha. TMX125 2016 model. Para malaman nyo kung full wave na siya, dito tayo pupunta. Dito. Sa kanyang stator. Ito yung gagawin nyo ha. Para malaman nyo kung full wave na ba ang inyong motor. Kung halimbawa, old. Pinakaligba dyan na old. Na yung ano. Kung old na yung motor at hindi sigurado kung full wave, ganito yung gagawin natin ha. Wala kasi nang nabanggit kung ano. Kung TMX125 Alpha automatic full wave yun. Ito ha, natanggalin natin dito yung ano, yung kulay dilaw at yung kulay excuse, kulay dilaw at kulay yellow. Kulay pink pala. Kulay pink at yellow. Yan ha. Tanggalin natin. Okay, hindi na siya magcha-charge. Ngayon, pag full wave yan, ito hindi nagcha-charge ha. Nakahugot na. Gagamit tayo ng test light. Lalagay natin sa negative. Dapat sa dalawa na to hindi siya umilaw ha. Itong galing stator ha. Yung itetest natin, dapat hindi siya umilaw. Saksayan ha. Dalawa hindi dapat iilaw. Kung may umilaw na isa dyan, ibig sabihin hindi siya full wave. Walang umilaw, dapat ngayon umilaw to. Okay, umilaw. Dapat umilaw din to. Okay, 31 volts. Kasi wala pa sa regulator rectifier, sobrang lakas. Ngayon, paano naman kung wala kayong ano, kung wala kayong test light, ito ang gagamitin nyo kahit anong ilaw. Dahil 31 volts siya, masyadong mataas. Huwag nyo lang siyang ibababad. Huwag nyo ibababad to para hindi masira yung paggagamitin yung pag-testing. Lalagay natin to sa negative. Yung isa negative. Dapat hindi siya iilaw ha. Tignan nyo ha. Hindi siya iilaw dapat. Ayan, hindi siya iilaw. Pero dapat pag dinikit natin to rito, iilaw siya ha. Ayan siya kasaya no. Huwag nyo ibababad ha. Pag binabad nyo dahil 31 volts, mapupundi kagad siya. Tapos kahit magkabaliktaran, iilaw dapat siya. Kasaya no. Ayan na, umiilaw ha. Kita ilaw natin. Natin ko dito. Ibabad. Dahil pag binabad yan, masisira yung ginagamit natin dahil ano siya, unlimited siya dahil hindi siya dumadaan sa regulator rectifier. Ito, hindi siya nagcha-charge ha. So, ang isa pang paraan para malaman na full wave, pagka ganito yung mga charger niya. Ayan, mga pang full wave. Niya, mga hindi full wave. Ayan. Mga half wave naman yan. Ito kadalasan ang mga full wave na charger. Ito naman mga half wave. Tapos ang isa pang paraan, ito siya oh. Ang isa pang paraan pag full wave, pansinin nyo ha. Yung dilaw ilalagay natin sa pink.
pink ilalagay natin sa dilaw. Pansinin nyo, mag-charge pa rin siya kasi kahit magkabaliktaran niya walang problema dahil full wave siya. 2016 hanggang sa 2024 full wave ang labas ng TMX Alpha, TMX 125. Ewan ko lang yung ano ha, ewan ko lang yung ano, baka mamaya SR yung ano, yung kanyang ano motor. Yung dati kasi yung kasabay ng TMX 155, yung SR 125 na Honda. Pero ito full wave to ha. Baka lang kaya naloloban dyan kasi nga puro LED. Kaya nalolobat ha. Baka mamaya puro LED, puro stock valve ba. Kaya siya dapat yung gamit natin dyan ay puro LED para hindi tayo nalolobat. Kasi yung iba napagkakamalan nila na hindi full wave yung motor nila dahil nalolobat sila. Well, ano yung ilaw natin. Pero kung gagamit tayo ng puro LED, hindi tayo basta-basta malolobat. Kung stock valve ang gamit natin, yun may posibilidad na malobat tayo. Yung mga gantong stock valve, ito yung mga malalakas sa battery. Mas mahina pa yung ano natin, MDL natin kaysa rito. Dahil battery operated, pang stator drive lang siya. Hindi porket stator drive, hindi siya full wave ha. Yung iba naman, stator drive, ito yung light coil natin. Yung light coil natin yung dilaw. Pag nilagay natin sa battery operated to, magiging ano na tayo, magiging battery operated pag nilagay natin yung dilaw. Kailangan naka-ano na sa natin sa ating regulator rectifier para tumama na yung charge niya. Tandaan niyo yung charger niya, gano'n ha, pag full wave, ganyan yung charger natin. Tapos mga LED tayo ha. Tapos pagka tayo nananakbo na, nakabukas lahat, pag tayo mananakbo, ito yung reading natin. Halimbawa kung masyadong mababa yung reading natin, masyadong bubaba, pumupunta ng 11, ang gagawin natin pagka maliwanag naman, bawasan natin ang MDL para mabawi niya kagad yung nawawalang ano sa kanya sa battery, nawawalang voltahe. Mababawi kagad natin siya. Bali sa simpleng paraan kasayin, malalaman niyo na full wave ha. Malalaman niyo na full wave ang inyong motor sa dalawang wire na to. Etong yellow at etong kulay pink. Kailangan lang pag nilagay natin to sa negative, hindi siya iilaw ha. Kailangan lang hindi siya iilaw ha. Yung simpleng-simple lang oh. Simpleng paraan lang to kasayan para mas madali. Negative, hindi siya iilaw. Hindi rin siya iilaw. Pagka nilagay natin dito, kahit alin sa dalawa, iilaw siya. Yun ang full wave. At hindi lang yon. Pag gano'n ang nangyari, pag umilaw, kung full wave naman halimbawa, hindi nagcha-charge, sira na yung ating stator. Pag umilaw siya ng maliit na maliit, pag may umilaw na maliit ano siya, sira na siya. Pansinin nyo ha, 33.4 volts. Sa kabila natin ay 34.1, 33.8, 32. Ayan, so 34 volts. So 31, 33. Hanggang 48 volts to, kaya kaya niyang i-reading. So, ganun lang kasayan para malaman yung full wave ha. Napakasimpleng paraan. Kung wala kayong test light, ito yung ginamit natin para malaman natin. Mabilisan lang ha. Pagdikit natin dito, pitik-pitik lang natin siya kasi dahil 32, mapupundi siya. Kaya kailangan pitik-pitik lang natin. Pag nilipat natin sa kabila, dapat iilaw pa rin siya. Dahil 33 volts, 34 volts. Sana'y nakatulong to sa nag-comment sa atin. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.